Dear Kuya Poy, ako po si Joyce, 32 years old mula dito sa Pampanga. May isa akong anak at kasal sa asawa kong si Paul. Ang kaso nga lang, hindi na kami nagsasama pa ng mister ko. Hanggang ngayon po kasi ay hindi kami magkasundo sa ilang bagay, kaya naman nananatili pa rin ako sa bahay ng aking mga magulang habang naka-work from home setup ako ngayon. Kung ikukumpara ang buhay ko noon sa kasalukuyan, masasabi kong malayong malayo po ito sa naranasan kong kapayapaan at katahimikan sa aking buhay. Dahil nga 1 taon na kaming hiwalay ni Paul, ay sinubukan kong gumamit ng dating app. As expected, may ilang nakausap ako pero nag-stand out sa mga nakausap kong ito, si Dylan. Sobrang gaan niyang kausap at sobrang saya rin namang kasama itong si Dylan. Pero disclaimer lang po ha, dahil hanggang ngayon ay wala pa rin namang nangyayari sa amin nitong si Dylan na nagpapasaya sa akin. Kumbaga ay happy-happy lang ang datingan namin. Kuya Poy, inaamin ko na gusto ko si Dylan. At gaya ko, pakiramdam ko ay parehas naman talaga kami ng nararamdaman. Pero ito po ang totoo. Hindi ko magawang maamin kay Dylan na may anak na ako at kasal ako sa mister ko. Idagdag pa ang problema na tila bigla namang dumagdag. Gusto na po kasing makipag-ayos sa akin ni Paul. Ang sabi kasi ng mister ko ay gusto niyang isalba pa ang relasyon namin para mabuo pa rin daw ang aming pamilya. Sa puntong ito, Kuya Poy, ay lalo akong naguguluhan. Hindi ko alam ang aking gagawin. To be honest, pwede kong piliing maging masaya, pero ayoko namang ipagdamot sa aking anak ang isang kumpletong pamilya. Kaso nga lang, wala na akong nararamdaman pa para sa asawa kong si Paul. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong programang Heart to Heart sa 105.9. Umaasa po ako na sana ay makakuha ako ng payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na muna ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Joyce. Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi nitong si Joyce tungkol sa kanyang buhay na medyo talagang komplikado. Si Joyce nga po kasi ay isang pamilyadong tao na. Kasal siya sa kanyang mister na si Paul at meron na rin silang anak. Samantala, meron daw po sila mga hindi mapagkaunawaang bagay nitong asawa niya. Kaya naman, sumubok ng dating app itong si Joyce at nakilala niya nga itong si Dylan. Nga lang, ito ang may papayo ko kay Joyce at sa mga katulad ni Joyce. Okay, na tumatakbo at naghahanap ng diversion kahit pa nga sila ay merong problema sa kanilang asawa, sa kanilang personal na buhay man. O basta kayo po ay merong in a relationship. Ganyan ha? Naku ganito. One problem at a time, Joyce. Kasi sabi mo nga, ano bang payo? Alam mo, unang-una, papaalala ko sa'yo, may asawa ka na. Nagpakasal ka eh. 'Di ba? May anak ka pa. In short, may pamilya. Okay? Pero ang sabi mo, meron kayong hindi pagkakaunawaan ni Mister, dyan ka ngayon nagsumiksik sa lugar ng mga magulang mo, sa bahay ng mga magulang mo. Nakatulong ba yan? Yes. Oo. Kung ikaw ay meron namang intensyon na pumalagi muna dyan pero aayusin nyo ng mister mo ang kung anumang gusot na namamagitan sa inyo. Nga lang ikaw ay hindi na interesado, sabi mo nga dahil 1 taon na hindi ninyo inaayos or baka ikaw lang ang may ayaw umayos sa kung anuman ang gusot ninyo ng iyong mister. Ang problema, eto pa. Nagkaroon ka na ng panibagong kinababaliwan na boyfriend. Ayan, si Dylan. Hindi pa naman talaga opisyal na kayo, pero i-address na natin siya as boyfriend dahil
friend mo nga siya, nagkikita na kayo, nagde-date na kayo, okay? Pero 'di ba, unfair ka sa parehong lalaki sa buhay mo. Unang-una, unahin na natin si boyfriend. Okay? Hindi niya alam yung totoong ikaw. Hindi niya kilala ang totoong ikaw. Gaano ka kasigurado na welcome dito kay Dylan yung totoong sitwasyon mo na meron kang asawa at meron ka pang anak? Ha? O yun na lang, hanggang doon na muna tayo. Kaya mahirap mahirap ilaban yung kagustuhan mo na ano kaya kung kay Dylan na lang ako. Bakit? Tatanggapin ka ba niya? Sigurado ka? Oo, papayag ba siya dyan sa komplikadong sitwasyon mo? Okay, punta na tayo ngayon kay Mister. May problema kayo sa pagsasama nyo ni Mister. Okay lang na lumayo ka kapag masyado mainit yung usapan. Mauunawaan natin yan, ano? Pero, alam mo, sa buhay mag-asawa, hindi basta-basta talikuran na lang. O, bahala ka na dyan, dyan ka na, dito na ako. O, at ito pa ang mali, nakipag mabutihan ka, hindi doon sa mister mo. Sa ibang tao pa, gamit ang dating application. O kahit nga, tanggalin na natin sa equation yung dating app na yan. Nakipagkilala ka sa ibang tao, nakipag-date ka na. Unfair, hindi maganda ang umpisa. Ganito, ayusin mo muna yung problema nyo ni Mister ngayon. O ngayon, gustong bumalik ni Mister. O sabi mo, papaano yan? Ayoko naman. Bigla mo naisip yung bata, O bigla mo naisip na konsensya ka. Salamat naman. O try again or hiwalay. O yan na muna ang pag-usapan ninyo nitong si Mister mo. Susubukin nyo ba muna na buuin ulit yung pamilya nyo o maghihiwalay na? Wag mo na munang hanapin yung saya. Sabi mo, pwede ko naman piliin yung saya. Sabi ko nga sa'yo kanina, hindi mo alam ang magiging sagot nitong si Dylan. Kaya wag mo munang bilangin yung saya na sinasabi mo. Malayo pa yun. Kahit pa nga sabihin ni Mister, pumayag siya na kayo ay maghiwalay na. Unang-una, meron na ba kayong annulment case? At kahit pa nga meron ng annulment case, bawal ka magjowa kahit may annulment case ka. Okay? Yung sitwasyon mo, alam mo isang paalaala po yan sa lahat. Para sa mga babae, para sa mga lalaki, isang matinding paalaala na pinag-iisipan talagang maigi muna ang pagpapakasal at ang pagbuo ng pamilya. Hindi ho pwedeng, hindi ko na siya gusto, break na. Sa magjowa, ganyan, pwede yan. 'Di ba? Pero kapag kayo ay may asawa na, may pamilya na, hanggat maaari, ayusin ang problema bago mo makamit ulit yung masayang eksena sa buhay mo. 'Di ba? Mas mahal ang magpaanal kaysa magpakasal. Yun po ang totoo diyan. Kaya naman kung ako sa iyo, Joyce, one problem at a time. Ayusin mo muna kung ano yung mas nangangailangan. Kung nasaan sa picture, sa mga problema mo ngayon, yung anak mo, kung ano yung ikabubuti niya, tigilan mo na muna pag-iisip para sa mga selfish needs mo. Yan, para sa sarili mong kaligayahan. Andyan yung bata. Kailangan mong i-consider ang kanyang welfare in the future. Yan muna. Hindi ko sasabihin kung makipagbalikan ka, buuin nyo yung pamilya nyo, hindi, ayusin nyo. Ano ba ang sitwasyon? Kung maghihiwalay, ayusin. Kung magsasama ulit, ayusin na rin. Ganyan.